seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. We are back, guys. Last series for this day before tomorrow na matatapos yung tournament. So, ayan na, malalaman na natin kung sino ba ang magpapatuloy. Pero yung match na to, kinakailangan matapos, guys. At ang lakas ng ano natin dito, ng ating matchup. It's gonna be Liquid at saka itong Team Spirit. So, Mickey and Yatoro. So far for Mickey, marami nang napatunayan dito sa year na to, and yung mga tournaments niya, malakas na malakas yung performance sa side ng Liquid. Ang dami nang nakuhang trophies. Habang yung Team Spirit naman, etong si Yatoro, alam niya naman, the best carry kumbaga sinasabi ng mga players natin. So as for the draft, game number 1 pa nga tayo dito, guys. Habol na sa mga tropa natin dyan. So, okay. Wind Ranger agad napili dito ng Team Spirit. So, possible na Yatoro dito na magiging Wind Ranger na core. Ganun din kasi ginagawa ng Team Spirit eh. Kinukuha din tong Wind Ranger nila na core. Uy, di nakano si boxing ngayon Hindi siya naka-glasses. Mukhang seryoso, no? And Team Spirit versus Team Liquid, laglagan na to, guys. So sa semifinals tayo ngayon dito sa lower bracket. Liquid para paldosan ba kayo dito, guys? Serious mode si Boxy, kita nyo naman, no? Saan ba kayo dito, mga bossing? Chat, sabihin nyo lang kung Liquid ba kayo dito o Team Spirit. Mabilis tong dalawang teams na maglarong to, So Wind Ranger spec, since ano talaga siya, maganda talaga siyang adjustment. Hindi ko pa nakikita naging 4 tong Wind Ranger sa Team Spirit. Pero sagot ngayon ng Liquid after picking off the Jakiro and Wind Ranger. Yan na natin, guys. Over frags ang lahat ng game nila last time. Yan ba ang nangyari? Tingnan natin kung over ano ba sila. Last time nila nagkatapat. Hindi pa sila nagkatapat actually. Liquid at saka sa playoffs. Sa playoffs, hindi pa sila nagkatapat ulit. So, Liquid, Team Spirit, wala ding sila. Ngayon pa lang ata sila nagkatapat. Kasi sa nila, sa group stage nila, ang tinalo ng Team Liquid, BB, Vici Gaming at saka Parivision. Habang yung Team Spirit, Heroic, Extreme, Tundra, Extreme, Falcons, and then Heroic. So, nung nasa playoffs na, hindi pa nga nagkakatapat dito sa tournament na to, Yan. Shoutout kay Sabrina. Hello kay Sabrina. Good morning sa inyo, guys. Mag-alam na pala ng umaga dito. Ano masasabi mo, Mike? Sa drafting pa lang dito. Good morning. Wind Ranger could be core for Yatoro, pero Void. Minsan kasi itong Void Spirit. I mean Faceless Void. Ginagawang 4 ngayon.
Very situational niyang 4, especially may Batrider dito yung Team Liquid. I mean, nung first ever ko nakita support si Faceless Void, si Scam pa yung gumamit tapos ang katapat nila doon. Si Scam pa yung gumamit tapos ang katapat nila doon Batrider. So, di na ako magtataka if ever na i-core din to ng Team Liquid. I mean, para lang talaga mababa yung chance na mapatay siya nung Batrider, di ba? May time walk ka. Ayun nga, time dilation would be a huge help for him sa laning stage. Pero fourth pick ng Team Spirit, Slardar, ang lakas nila mag-Roshan potential, mag-Roshan ngayon dito with the help of Slardar na may corrosive base. So Windranger possible din dito na Pwede rin maging carry yan. 4 na rin ng Windranger. Pero most likely nakikita ko si Hatoro ng gano'n dito eh. Pero in this kung case pipiliin kasi, mo dito, mas ano gusto ba? ko ano yun, 4 Void? yan eh. Kasi may Mars Batrider eh. Sino ang 4? Windranger. Okay. Ayan. Possible na maging 4 tong Windranger dito. As of, kung ako din naman dito, Mike, papipiliin mo ako. Mas gusto ko na lang na Faceless Void na carry talaga para ma-assure mo talaga yung late game nyo. Tsaka pag ito kasing Faceless Void na spear, tapos nakagalo sa sa pagkaka-spear, nakapag-time walk, pwede siya lumaban eh. Hindi si Windranger, ang gagawin niya most likely takbo eh. Uuntog-untog pa siya dun. Oo nga eh. Kaya mahirap pero this is one of the heroes na hindi masyadong ginagamit ng Team Liquid. Mickey, 'di ba? I mean, this past 2-3 tournaments hindi ko siya masyadong nakikita for Team Liquid. Ikaw ba? Last ko na nakita na nag-morphling si Mickey. Hindi ko na maalala. Ang tagal na kasi Siguro hindi ko na maalala eh. siguro kahit sa TI nung championship nila, hindi ko nakita na nag-morphling siya. Parang wala akong maalala lang. Parang wala talaga. So, tignan natin, at least, di ba yung Team Liquid, naglalabas na sila ng mga bagong hero dito. I mean, I could say, we can consider na bagong hero, di ba? Kasi nga, ang tagal na, hindi namin nakikita sa Team Liquid, and huge help naman. I mean, okay na okay yung pick na Morphling dito, hindi ba naman problema kasi yung Chronosphere talaga unlike before, di ba? I mean, may shard na, pwede naman kasi bumili na shard yung Morphling tapos mag-shift into strength, di ba? Laglagan na po, boss. Yes. Sa mga tropa natin dyan, bukas na ang Grand Finals. So, ngayon, ang mananalo dito sa lower bracket na to will face BB Team. Tapos, ayun, nag-aantay ang Yandex. And who could have thought na Yandex nga yung dito. Ultimate na nakakuha ng top spot. Tapos yung inaasahan magtapat ng Team Liquid, din nangyari. Sila din na nagbaba dun. Binaba nila yung Thunder sa lower bracket. Tapos, napunta sa lower bracket, tinanggal nila Heroic. Hindi rin nagkatapat yung gusto nila magkatapat. Wala eh, kailangan eh. Pero Invoker plus Storm Spirit, yung binandito ng Team Spirit. So far, Team Liquid, I do believe na kahit ano yung maging last pick nila dito, hindi natin masyadong kikestionan yan. But more of kung ano yung magiging performance ngayon ni Ace. Kasi kahapon, nigwak talaga eh. Kanina naka 2-0 naman sila. That's a good thing. Pero baka mamaya mag-proc na naman siya eh. Mid lane for Risha, katapat ang Slardar. Ember. Kasi si Collapse nagsislarda din siya. So marami pang adjustment na pwedeng gagawin dito yung Team Spirit. Since last pick naman sila dito, mauuna talaga na makikita nila kung ano ang mid lane ni Nisha. So that's Tiny. I think siguro you would go to Slardar na lang, no? Or may Viper ba na open? Open ng Viper. Dito Spirit, boss. Tapos siguro kumuha na lang sila ng summon na kahit ma-Chronosphere later on, basta magawa mo na yung Avalanche toss combo. May ma-minus on muna sila dito sa side ng Spirit bago ma-Chrono, would be a good setup na para sa Liquid. Pero for Team Liquid, ba yung Huskar pala? Ay, for Team Spirit pala. Nag-morph pa yun si Mickey, parang hindi malakas mag-morph yan, boss. Yeah, kami nga dito ni Mike, boss. Hindi nga kami makapaniwala na na-pick to ng Liquid itong morphing. Ang tagal-tagal talaga na hindi ko na nakita itong nag-morph si Mickey. Siguro mga 2 years ago pa. Mamayang bukas ang Grand Finals. Uy, Tide Hunter. So, obviously, that's Miss Lardar ngayon. Lamang naman siya sa Tiny. Kaya niya Tiny. Tamis nito, tingin ko over, guys. Sarap ng over dito, over 38.
pag nag-over. Okay lang mag-over basta mag 2-0. Mga ganun. Nakabet ako sa Mega Clips spawn, tabasag yung barracks, pero di nakaspawn mga Mega Clips kasi di umabot sa bumasag. Hindi ko alam yan, boss eh. Siguro kung Mega Clips or no Mega Clips, siguro kung nabasag lahat Mega Clips na yun, boss. Ganun ang ano Mega natin. Clips yun. At ayan, game 1. Chat, saan ba kayo dito sa drafting? Pero so far, I like the drafts of... ano nga yung last pick? Tide. Tide Hunt. Mas gusto ko ang Mas draft gusto ng ko Spirit. Spirit ako. Tsaka alam mo yung ano eh, yung problema ni Ace kahapon, hindi siya makapag-setup na maayos. Ayun Mars, pala. tapos ngayon may counter pa sa kanyang Tide. Oo. Nakakalaban nila ang advancing dito. Hindi, sa yung nag-aantay BB. Tapos, ang advancing ngayon or nag-aantay sa top spot is the Yandex team. And anyway guys, yung mga tropa natin dyan, since malapit na matapos yung ating tournament, meron tayong TG dito. Scan nyo lang yung QR code dito guys para maka-join po kayo dyan. Maraming giveaways and mga tamisan sa loob ng ating GC. So, upgrade your tech. Ito, everyday gadgets guys. Pwede na kayong check din yung ating Facebook page. Ito, facebook.com/everydaygadgets. Meron dyan mga iPhone 17 mga boss. Sarap niyan Sana all. And yan, yung inaantay ng lahat. Ito, tournaments for the March after this one. Meron tayong The tournament paparating na so Civil War far. Don't Tsaka make Lake, that tsaka face Lake. like I said something Wait lang, offensive. Team Liquid's still strong. You've had some struggles in a rough series today, but it's not so bad. We suck. What can you do? Based, absolutely. Well, I know a lot of guys on Reddit that will agree with you. Let's turn their opinions around, though, hey? All right, Morphling pick. Seems like a pretty killer Morphling game. You got a lot of good stuff to steal. Seems pretty strong. However, now you're going against a Tide Hunter minus armor, a little bit of stun. You worried at all, or you like the Morph still? I think we still like the morph. This draft was kind of interesting because it's like we played against each other too many times, both teams. Because everybody just flexed like 9 different heroes. We Bat Rider, they win Ranger, then we do the next play, and then we Mars, and then they're like Faceless Void, and then like you don't know if it's position for Faceless Void, and Nisha's like maybe this will happen, and then we just kept doing the wheel, and it was kind of funny because like normal teams, like neither team would be super happy about their draft because it looks so weird and funky, and it only happens like this when you respect and play each other a lot. It becomes this weird like hodgepodge of like you're playing your own internal like dance. Well, I can definitely tell that. And in this internal dance, since you know each other so well, are you happy with how yours turned out over there? I mean, I think there's good elements in their draft. I think there's good elements in ours. I think either a lot of this will come down to skill. I think their team fight, like their big team spirit, you know, but like we also have very good heroes. I think it's a very good morph game. So we'll see. I'm really interested in Nisha's Tiny. Of course, they banned out the Storm Spirit. They banned out the Puck. Nisha, to me, it reminds me of Tiny. He started as this little, dilapidated creature, and now he's like, he's huge and upgraded. Do you think that he can upgrade even more and get even more swollen big, the final level? I think like we always joke that like we're just gonna take like a ton of Roys and he's gonna get like 19 times bigger, and it'd be kind of funny if like, you know, he's just wearing like XXL shirts all the time and he's just like walking around like this and he's just like breaking things in half. But naturally, I don't know. He could definitely be more disciplined about his diet. He eats a lot of sugar, so. What a piece of shit. Okay, let's get into the game. Hopefully he wins. Nisha, best of luck, and Blitz, dance on out of here, bud. Cute talaga pag silang dalawa yung Oo magkausap. nga si Blizzin kasi talaga, si Raulo din minsan. April Fools yata ang Civil War na yan. Boss, check mo naman ang page. Boss, sa Civil War, meron na mga posting doon. Mukha lang. Oh, Mukha lang April. April Kasi Fools. April kasi, Oo, no? mukha lang. Oo. Di ba? Pero ito, yung matchup na to parang hindi ko lang talaga gusto for Team Liquid kasi ang daming AUE setup di. I mean, ang daming AUE skills na Team Spirit. I mean, yung Chrono pa lang plus the Ravage, sobrang laki ng problema for Morphling. Di ba? Tapos ayun excuse me, yung damage nila dito mainly sa team fight sa Morphling talaga. Kasi alam mo naman, Tiny, Avalanche toss after nun. Maghihintay pa for a moment yan before makakapag-deal ng great damage unlike kay Morphling. Madami nang magagaya si Morphling. Pwede nyo gayahin yung Wind Ranger kung gusto nyo i-prio yung mag-miss yung ibang atake dito ng Team Spirit kasi I mean useful dito. You've got Pistis Void, Slardar, 'di ba?
Andyan din yung Wind Ranger na puro right click. So yung Windra na maago niya, okay din. Kung gusto niya maging aggressive, he could go for Slardar, Jakiro. 'Di ba na nakita mo ba yun yung Jakiro na kinakaya Warblade? Masakit, 'di ba? Grabe yung atake, rat talaga. For Slardar naman niya, syempre, bash of the day plus the stun. Pero kung gusto niya maging safe terrain naman, at the same time may damage, Faceless Void. Yung gaya niya. Yun yung pinakagusto ko siguro na magaya niya Faceless Void dito, Mike. Kasi yung time dilation talaga sobrang nakakairita. Yes. Tapos yung, ano pa? Skill na yan. Mas marami pa siyang, mas makakapag-over pa to ng more mobility. Isipin mo, may waveform ka na, meron ka pang time walk. Ang ano niyan. Yan ang key factors for Team Liquid. Even though na like mas favorable na tayo sa Team Spirit. Hindi pa natin masyado nakikita talaga si Mickey na Ayun lang. morphling. So, Yes. ayan, matutunghayan tayo. Nasa ano tayo dito guys, laglaga na tayo. So, hindi naman basta-basta na magpipick ang Liquid ng ganun lang. Kung ano din. Kung mag-work, yun yung maganda sa kanila. Kasi isa sila sa mga first teams or tier 1 teams na nag-utilize ng KES ng maayos yung na priority. Yung na-open na yung KES sa Captain's Mode. Kinakailangan din talaga nila na magdagdag na ng hero para kay Mickey. Tsaka ano to, parang yung hero ni Boxy, sa konti lang yung ginagawa masyado sa fight niya ito. After mag-initiate nito, more or less manonood lang muna sa teamfight ng Batrider. Hindi ganda yung mga gustong hero kaya na eh. Kay Boxy eh. Collapse dito, okay lang naman. Okay lang naman siya dito. Matulog ka na ba? At okay lang, alauna naman ng umaga guys. And yung mga repa natin dyan, pwede na yung antayin na lang kung sino manalo dito. So far, okay pa naman yung farm dito ni Mickey. Ganun din. As for Nisha, ang maganda din sa Liquid dito yung mga pick-off nila. Ang lakas sila ng mga pick-off, lalo na pag nagka-blink dagger na. Especially this Batrider tsaka yung Tiny. Ako talaga, ang pinaka-concern ko talaga dito hindi drop eh, yung galaw ni Ace eh. Kasi siya yung magiging isa sa mga key to victories dito ng Team Liquid. Kung yung gagalaw lang dito, Morphling tsaka Tiny, hindi sapat yan. At saka yung like kumukuha siya ng ng Mars na big, di ba? Parang 3 beses ko na nakita na natalo ng Liquid sa Mars. Oo. Tsaka yung galaw niya naman talaga kahapon. Ang dami niyang alam mo yung parang hindi naman gagawin ng simpleng Mars. Dapat hindi siya passive or reactive lang sa mga ginagawa ng kalaban. Dapat siya na yung magsaset. Pinaka di mo makalimutan na ginawa niya kahapon, tatry niya i-save yung kampi niya, hindi pa siya nag-arena agad. Pero speaking Naglakad pa of Ace dito, the harassment will initiate. Ace hindi man lang na-bash dito ni Yato. So at least makakaras pa naman. Pero yung damage talaga dito ni Panto. Uwi ka pa rin talaga. Dalawang dual breath yan, boss. Kaya nga, uwi ka pa rin talaga. Ang kinapangitan dito sa Liquid kasi, yung offlane ng kalaban, makikipag-farman lang sa baba. While yung offlane nila, hindi afford na makapag-farman lang kasi taas ng kill potential ng kalaban nila dun sa melee. Good morning, Sir Mac Insertion. Congrats sa vintage pictures pala sa'yo, Sir Sean. After kasal, wala kang honeymoon. Sino ba yan, boss? Sino ba yan kinasal na yan? Shoutout daw kay Peter. Win streak daw sila. Binubuhat daw ng support ni Boss Jerome. Nyo. Pero first blood nga dito mga sir. Ayan na nga. Kukunin dito ng Team Spirit. Brotos by Quinic. Alam niyo na yung mga boss, kung may katanungan dyan, PM nyo lang page. May sasagot sa inyo dyan, pero that is not good for Boxy. I mean, Batrider ka na usually gagamit ka ng Firefly para magkaroon ng extra movement speed. Makatakas mo lang sa mga ganon, pero didn't work against Jakiro. So si Panto dito nakakapabigay tuloy ng support dito kay Larl. At the same time yung carry niya upward niyang iwan kasi alam mo hindi naman masasolo kill ng Mars yun. Bilis ni Larl dito mag level 6. Meron pa siyang amplified damage. So pressure goes on for Team Spirit dito sa mid lane. Ipa-fast game yata ng Team Spirit to kahit mga nararamdaman natin, no? ulti-dependent hero nila eh. Pero tatlo din dito ng Team Liquid. Dalawang support will appear on the mid lane. Panto dropping down. Meron pa tayong Fatal Bonds. Kinakailangan ni Larl na umalis at hinagisan pa ng puno. And he's gonna survive somehow. Pero yun, atras ngayon ng Team Spirit. Nako, hindi ka pang mapatay na ano pa nga dito si Larl. Nahabol. Fatal Bonds, boss. Oo, nahabol ni Nisha yung Fatal Bonds dun sa Jakiro eh. Kasi ang dami pay repair ng Jakiro eh. Ganun yung madalas ginagawa ng Jakiro. Kasi afford niya naman, ikaw naman yung isa sa mga support na wala kasi pakialam sa mana.
ng early levels. Kahit mag level 4 ka, okay lang kahit wala kang mga mangga-mangga eh. Third skill kasi. So si Ru, ang maganda lang sa kanya is ang ganda naman ng power shot na yun. Meron siyang wind run para makapag-stacks dito kahit collapse. So si Atoro pinabayaan na sa top lane. Ang hirap din kasi talaga patayin tong Fish's Void. Wala. Tatime bukan ka lang yan. Kailangan mo dyan ng ano? Kailangan mo dyan ng arena. Si Mickey actually mayaman dito kasi nga dito sa baba. Na-free din. Oo. Pero tignan mo naman kasi yung difference. Yung dalawang magkatapat sa baba, magka-network. Yung magkatapat sa top, lumalayo na ng lumalayo yung gap. 3-2 na yung Faceless Void. Yung Mars naman, 2-8. Madness at saka Maelstrom ang build dito ng Faceless Void. I like it. Wala pa naman sa mga side lanes masyado. So tansyahan lang din for Team Liquid. Ang nangyayari ngayon, Nisha advancing dito. Ang lalim niya ha. Smith. May haste si Nisha. Pwede niyang i-toss back kung meron siyang mahuli. Shackle hindi maglalatch. So nakakalis pa naman itong time. Dehis naman siya. Pero yung haste niya dito, wala siyang kasama. Pop mo na. Bounty ka muna. Ayan, pwede pumalag. Ay, nako, binablock. Papunta na kasi si Larl. So, alam na alam din ni Nisha dito na maaring... Puti kung lapit mo nun pag na-block mo yung pag siya. Pag na-block mo yung naka-histron, tindi mo nun. Ang galing nga dito. Collapse, so. By pang unang build dito ng Tidehunter. It's an easy lane also for collapse. Meron na siyang pwedeng i-ravage dito pero hindi pa siya kumukuha ng Radiant's point. bottom tower is under Ito yung isa sa mga may hirapan niya side ng Liquid. Early kasi ang damage nila Magic tapos mag-early pipe yung Tidehunter. Sakit na. Setup. Ayan lang. Meron tayo ditong Chronosphere. Wala pa tayo ditong Makar Fire. Is the damage enough though? Meron pa tayo Power Shot. And there goes Ace using his arena to turn things around. And the two supports of Team Spirit, mukhang sila pa nga ang nadamay with that setup from Yatoro. Putik, napakamalas mo Yatoro. Level 4 yung time lock mo, di mo na kumakagat. O nga kanina pa Kala ko level 1 yung time lock niya eh. Oh. Tapos yung paset pa nito na is nung namatay yung Jakir, bumalik yung HP. Mahalas sa putik. Si Kulas dito magiging masaya kasi ayun na. Pating laban sa pating pala tong baba. Nagamit na kasi yung arena eh. So kung meron mga dito, mga aggression, he could afford to go further dito or lalalim siya sa baba. Umaga na to guys ha. Kailangan niya man ng madness para sure marami may several time lock man lang. Parang isang beses ko lang ata nakita yung time lock nun, dalawa. Dami niyang paanong ginawa. Nalas nga kasi hindi ko na rin minayin din. Nung sinabi mo level 4 pala yun. Ako rin eh. Fake bash. Buti nga pinindot agad, kala ko kasi na gana siya. Na hindi level 4 yung time lock. Oo. Mapurol pa ang sandata, kulang pa sa kape. Ayun lang boss. Oy, Larl with invisibility. Let's take a look at Morphling's HP. 600 HP to boss ha. May Lambot 3 bash yan. ba? Yung si Lord, wala yata. Wala, hindi niya ginagawa eh. Pwede nila i-setup actually ng Ravage Power Shot sa ganong kalit na HP. Pero Right, like, makakalis pa naman si Mickey. Hindi rin umabot yung Wind Ranger eh. Pero eto ang inabutan. Etong si Tofu has the Golem. So, nag-iingat na din si Larl. Fail attempt yun para sa Slardar. Pero the pressure dito ng Team Spirit sa bottom lane. And they want this Tidehunter Leviathan huling-huli with the spear. Wala nang kasama dito. Etong si Collapse. He would fall. Buti naman may nagawa dito yung Team Liquid sa may baba. Before makuha yung kanilang tower, dinenay na lang ni Mickey. So I do believe si Collapse kahit pa paano doon, it's okay. Ang trabaho niya lang naman talaga doon ma-open up yung mid, yung bottom. At ito nga, na-open up naman na din yung mid. So blessings in disguise. Yes. Yung naging reaction ng Team Liquid doon sa may baba para sa Spirit. Ang napansin ko din sa Team Spirit dito, Mike, para silang one time big time na na draft. Ang dami lang ulti. Alalakas pero sobrang dependent sila sa ganun, sa Ravage, sa Chrono, and sa side naman ng Team Liquid, pag naka-blink dagger, pwede silang dire-diretso lang. Tamang micro lang, pag Problema mo dyan yung Faceless Void kasi kahit walang Chrono yun, basta may enough item na yung kaya na humarap sa Morphling.
Hindi ko kasi makipag-normalan dyan. Pag nag-late game na, no, pag naabutan na. Okay, nag-iingat sila. Si Ace dito. Wala pa siyang arena. He's gonna use the spear para hindi siya mabutan ni Larl. Pero nandito si Yatoro. Chrono yan, The question is the Chrono. Ayan, na-commit na with the Macro Fire. Nakatalikod pa dito. Etong si Ace. And looks like si Ace ang unang mamamatay sa side ng Team Liquid. Tatakbo na lang. Sinisha dito. Wala siyang maaabutan, guys. So good pick off. Sa side dito ng Team Spirit. Ako na yan. Nakakuha sila ng core kill lang walang kapalit sa kanila. Chrono lane na commit nila doon. It's good, it's good. Farm na lang dito sila na kanyang dagger, di ba? May mini stock naman dito kahit paano. Dalawa lang naman yan. Arcane, then si Collapse naman meron. Ayan, ni Collapse. Isang beses pa lang naman siya namatay pero yun lang, binibigay na ata dito Tapos kay Larl. yung pagkamatay niya naman, nakakuha siya ng tower. Although, I mean, ayun, denied, di ba? Uy, kinuha pa rin. Tingnan natin kung dagger na ba si Larl. Kulang ata dito ng mga 100 gold. Kasi kinuha pa rin ni Collapse lahat ng gold. Nahabol yung pipe eh. Pag nagka-pipe kasi siya dito siya, pwede na siya sumama. Kahit na sabihin mong heavily reliant nila na, no? Heavily reliant sila sa ultimate na Chrono, na Ravage, diba? Pag nagkaroon kasi ng pipe, afford nilang magsama-sama tapos hayaan nila yung Void mag-farm. Space lang, no? Para kay Yatoro mamaya, no? Mag-early mecha ba sa maganda rin mecha kasi dito eh. Pagka avalanche tos combo mecha ka. I don't know if anong ibibuild ni Ru. Pero si Panto naman... Tingin ko siya yung okay yung mga magano dito eh. Oh. Yung pambisit na item. Pwede siya mag 4-stop. Yules. Malaking bagay din yung Yules dito. First Blood, Team Spirit, boss. So, nagtatanong dyan. Ito na, si Nisha, meron na siyang Blink Dagger. So, revealing off his Blink Dagger, picking off the Jakiro push pagkatapos, guys. Depends sa ni Collapse. Depends sa ni Collapse. Taas ba ng HP kasi ng tower? Ravage available para dito sa Tide Hunter. We have the lasso also sa side ng Team Liquid. Pero is Collapse. Pa-connect yung yung Slardar Is Collapse gonna go further? Nagmamatapang siya dito kasi nandito na rin etong si Larl. That's the Ravage connecting on the 3 and the Shackle afterwards from Ru. Securing the kill para kay Ace. Eto na naman si Ace, boss. Si Tofu nakahag siya dito ng golem pero yun din. Punit din siya. Hirap wala sila magawa. After nung avalanche, wala na. Wala na sila pamigil dito sa Spirit. Ayun ang ayaw ko talaga. Kahapon Diba? pa to si Ace, pare. Sabi nga sa'yo nga ni. Okay yung drop, si Ace ang tinitignan. Ay, I don't know. So, ngayon, wala nang golem. Pero meron pa namang arena. Si Larl, meron ng Blink Dagger. And, ayan, free farm si Yatoro, Although Buwa pa mas sila ganun dito din sa naman yung Xbox. Morphling, di ba? Pero yung pressure kasi nasa Morph. Wala sa Faceless Void. sobrang late pa kasi yung morph dito, kagana eh. Yung kakampi niya kasi na bubugbog. Yung kakampi nung Faceless Void, hindi eh. Oo, tapos pag bugbog na yung kakampi niya, baka hindi nakakayanin ng morph kasi makakroon na lang siya mamaya ni Ayun nga eh. Yatoro. May 2 big skills kasi sila na pang pigil talaga o pang stop dun sa Morphling. So, taking care of na dito ng lahat ng first tier tower. Bago pa. Kumukuha pa nga ng stacks. We had the lasso si Larl na kulong dito. Nowhere to go. And that, toss from Mickey. Dalawa. Sama-sama kayo dyan. Dito, sama-sama. On the mountain. Grabe naman ang ganda tingnan. Wala magagawa. Hanggang tingin ka na lang parang ikaw sa crush mo. Ay. Collapse dito. Lalangoy at dadaan pa ng Batrider. They have the Wala vision siyang and they're TV, gonna play. Wala Ano siyang tayo, TV. Hunter? They don't care. Hindi na nga nila dito papagalawin at hindi nila papatayin kasi walang teleport, Bumitaw mo boss. sa mouse at keyboard. Walang teleport, Wala siyang boss. Walang teleport. Kawawa ka dyan, boss. Ang siguro si Yatoro, dapat mag-force ka na rin na mag-react doon para at least makalis si Collapse. Dapat din ng Warlock yung dadaanan na Oo, ng kasi courier. pag nagdaan yung courier dyan, wala pa kasing ano eh. Yung pang ng courier, pang patigas. 40. Oo, wala pa sa ganitong early. Kailangan mag-paveway nung Slardar tsaka Windridger para sa Tide. Meron bang 4 staff? Wala din. Ayaw na maglaro ni Collapse. Ay, AFK ka muna, Dudong.
pinakamasaklap na mangyari sa pro career mo. Hindi mo makakalimutan yan. Dito lang si Ace, the balancer. Yun na nga sinabi mo. The offlane. Is he gonna be taken care of sa last no TP? Diyos ko, hindi nakagalaw dito. Ito si Collapse. It's 4 versus 5. Ayaw pagdotahin. 4 versus 5 Dota, guys. The new patch. The new patch. The new meta. And what the heck is going on, Team Spirit dito? I don't know, ha? Kung papalag sila without the Tide Hunter. Lungkot Ilang na, minuto na? Bilangin nyo, guys. Ilang minuto na? 16 minutes. Nandoon si Collapse. Anyway, we had to transfer from the Faceless Void. And after that one, huli dito si Tofu. And isusunod pa yung Jakiro. So 1-for-1 trade ang nangyari dito. Ay, masakit sa lahat. Hatid na ba dito kay Collapse? Nakakalaban yung team spirit ng 4v5, di ba? Wala pa yung mga Ravage. Parang Ravage Collapse, the man who can't be moved. Going back to the corner. Hindi niya na talaga maano dito. Ayan na. Ayan na. Tingnan natin. Kasi minsan nagbo-backfire yung ganito. Kasi may kailangan kang bantayan na hero, hindi mo na Ayun o, may gagawin, kailangan nakabantay mo pa si gawin. Nisha. Si ano din. Yun na lang. Kailangan na timing lasa eh. Yun. Ay, pinatay! Ay, 2 minutes para sa courier, boss! 2 minutes para sa courier! 2 minutes sa courier na magre-respond ulit. Is under attack. Wala naman silang pang push din unless may magkaka-force stop na support. What a game! And with the situation, mukhang Liquid Game changer yung situation playing na yun, so ha? freaking dirty sa game 1. Sobrang game changer na situation na yan. Kasi, ayun, Ayan, binigyan. Wait lang, de. Ano ba? Hindi. Kala ko binigyan ng ano. Wala. Anong gagawin niya? Tinanggal lang yung word, tinanggal lang yung word. This is dirty. So, sobrang dirty naman nito. Dire structures are fortified. Parabid siya, boss. Alam niya, hindi niya magagamit eh. Dire's 1 minute pa? is under Nobody has experienced this in the history of Dota aside from RTZ. Si Collapse na ata ang bago na kukuha ng trono ni RTZ. Dire's middle tower has fallen. 16 minutes na siya kanina, ha? Nandyan na, 16 minutes, guys. Is 4 minutes stock. Is under attack. Help me, step bro. Sobrang laking bagay nito for Team Liquid kasi ito yung isa sa mga hero na pwede mag-stop sa kanila eh. Kung nandyan yung Tide Hunter sa baba, hindi makakapag-attempt yung Team Liquid ng Roshan basta-basta. Anong gagawin mo, Team Spirit? Anong level na ni Tide Hunter? Hindi na pinapansin. Siguro mga around 13. Hindi, boss. Siguro mga 10. At 12. Okay, 12 siguro. Ito kayo, 12. Okay. Sige, decent level pa naman. Hindi pa naman ganun kalayo. Pero that Roshan kill, mga sir. Wait lang. Yeah, I just bought Sentry. Four stop na lang, pre. Kailangan may mag-four stop in Ranger siguro. Oh, Wind Ranger. Kailangan nila ng panggalaw dyan. Dire's O kaya, daanin niya sa branch. Ayun natin yung ginawa niya kanina. Hindi, sentry. Sentry yun. Tinatanggalan niya ng word yung Liquid eh. Ayan. Fucking ano siya dito. Binibigyan pa ng word, ha. They're feeding the monster. Hindi, kay Pan. Sa support na pupunta eh. Okay, team fight. Huli agad dito yung Bat Rider habang nagamit yung God's Rebuke. Also, the arena is there. Binagsakan Good, pa oh. ng bato. And for Team Spirit, saving Private Collapse. Ang ganda, Tony. They have failed. Doon sila sa high ground. They really want to save the Tide Hunter pero wala silang magagawa. At saan nangyari kay Collapse? Ano nangyari? Pero sobrang, Ano siya? hindi ko nga rin napansin, nakapag-TP na yata after nagkaroon ng diversion dun sa may team fight na, ay yung tatlong hero ng Team Spirit. Pero sobrang laki nun for Team Liquid within the span of minutes na si Collapse naka-stuck dun sa cliff na yun. Ang dami na nakuha ng Spirit eh, ng Liquid eh, nakapag-manage sila mag-take ng map, napatay nila yung core dito, especially yung Faceless Void sa taas, di ba? Nakuha sila ng Roshan and tingnan mo, nag-force ng isang team fight yung Team Spirit just to make sure na makalabas yung Tide Hunter nila kasi kailangan nila may gawin talaga eh. At what cost? Isang team fight, guys. And as for Team Liquid, they have 8k net worth lamang na dito sa laban na to. We were so aiming for Team Ganda ng Spirit. spear. Ito si Ace bumabawi, boss.
Ganda ng spear. We have the Lasso. lasso. That's Huli the ka. Faceless Void. He is down. Si Larl. Meron pang flame break. Pwedeng itulak kung gugustuhin. Toss na lang for Nisha. And the avalanche is there. And Larl, huli din dito sa baba, guys. And maganda yung sinabi ni Arcanine sa Twitch. Yung hostage situation turned into a costly rescue mission. Tama. Pero mas magiging costly kasi for Team Spirit yun kung hayaan nila yung Taidankat. Oo, wala na talaga. Magiging 4 versus 5. Let's face the reality na kinakailangan talaga na ng i-sacrifice. Tapos yung mga basag-basag dyan ng, ng ward doon, sa support din naman na pupunta yung gold di sa kanya. Lamang nasana ang Team Spirit pero hayop, Mickey. 22 minutes. Manta. Butterfly. Kita mo dito yung Morphling. Ano? Pipigilan itong Parang Morphling, boss. Kanina yung 500 na sarang ko ng network. Dire's middle tower is Ang pinaka naglalak kasi na parang move ngayon dito sa side ng Spirit o Core, yung mid nila eh. Tsaka yung 4, hindi ko masyadong maramdaman pa yung input ng Wind Ranger dito sa may game. Di ba? Kasi nakarelay kasi siya sa mga core niya eh. Ang ganda nung power shot na sa Chrono, 'di ba, sa Ravage. Kasi alam mo naman yung facet dito ng Wind Ranger ay yung power shot na parang axe na malayuan eh. Calling Blade na malayuan pala, sorry. With the Butterfly Aegis advantage, you know Team Liquid, they are going for an easy push. Or gusto na nga nila itong tapusin ng maaga. Dito si Collapse forcing the Ravage. They want to pop it. Pero si Collapse, Hina niya biglo. he won't do it. He won't pull the trigger. Pupush na sila dito. Mickey ha, ginagaya dito yung Makunachi na Tide Hunter. Dumedef? Is this real? Dumedef? Ang sakit nito pag na-turn around pa ng Team Spirit to after mawala ng Aegis dito sa side ng ng Liquid. Ano? 50 seconds for the Aegis, guys. Easy bottom lane. Isang barracks agad. Ganun-ganun lang. Team Liquid with a very dirty play. Seems like Dadalawa pa? kinakailangan nyo talaga gawin lahat para manalo. Dito na natunghayan yung mga kaibigan. Na nakulong dito si Collapse ng 5 minutes. Sobrang laking impact talaga sa game na yun. Ayan lang, boss. Huli ka. May sentry sila, boss. Parang nawalan ng gana dito yung Team Spirit. Nawalan sila ng fighting spirit. Pero meron tayong Chronosphere. Ako yung BKB ko si Nisha. Binagsakan dito ni Tofu. Pero meron tayong follow-up ng Ravage. Where is the damage though? There goes the Morphling. Eto yung Void. Nahuli na nga dito Uy! ng Team Liquid. Nakaalis pa si Yatoro. Clutch ice pot. Meron tayong lasso, boss. Huli dito yung Dragon. So, ayan. Nami-minimize naman ng Team Spirit yung kanilang damages dito. Pero wala ng Chrono, wala ng Ravage, and it is a green light para sa Team Liquid. Oo, buti na lang kamo talaga na kapag ice pot na maganda rin si Panto kaya nakaligtas yung Faceless Void. Kasi kung hindi napigilan ni Panto yung pag-grind ng Morphling, patay na rin yung Faceless Void. Pero seems like hindi siya ganun ka problema sa Liquid since nag-Chrono pa rin naman at wala naman ng Ravage. Wala na skill. Wala na to. Paano mapipigilan to, boss? Ayan, si Collapse. Na-realize siya talaga na it's already too late. Dahil lang doon sa may clip na yun, sobrang na-turn around to, sobrang dumali. Yeah. Yung buhay ng Team Liquid. Bumaba siya sa lupa para i-check. Pero nung bumaba na siya, hindi niya kinaya. Ayun lang, guys. Yung Team tipong Liquid. nawalan ka ng internet. Parang ganun yung nangyari clubs eh. Tapos pagbalik niya, abandoned na yung game. Wala na siyang item. Ayan, guys, ha. So, kukuha na sila dito, Fortune Tower. They're trying to poke out the Morphling. There's no Chronosphere. There's no Ravage as of now. Kaya ngayon, ginagawa ng Team Liquid. Mina-micro lang. Pero siya, Toro, saan yung bash nila? So dito, Ace, kino-cover na lang. Dito yung sumusugod na Team Spirit. Habang si Yatoro, nakikipagpatintero sa kamatayan. Kulang na lang yung Avalanche. Where's the toss? Pagkatapos yan, mamamatay pa dito si Yatoro. Nakapag-time walkout pa naman. So, wala pa nabigyan. Okay. Good one for Team Spirit. Pero kailangan na-force na kasi yung Team Spirit na lumaban eh. Hindi naman nila pwedeng hayaan lang yung Team Liquid na mag-take ng objective sa kanila. Kaya kahit wala kang ulti, tatry at gagawa ka talaga ng paraan para sumubok mag-go dito sa side na Team Liquid. Buti na lang, somehow afford nila yung ganong kind of play kasi yung AoE skills naman dito ng
Team Liquid din, eh hindi matagalan yung hold nila. Meron na silang chrono ngayon. So, like the chances for Team Spirit siguro dito, mga 10%. Let's just say, mga ganun. Hirap na namigay. Makakapag-scuddy na. Hindi natin nakikita yung mga highlights play ng isang Morphling, pero nakita natin na kung gaano siya kabilis mag-form, no? Okay, Spear's gonna miss. Shackle is there. Yatoro dito preparing for a war, and that's the Ravage connecting onto 2 Team Spirit. Nakakakuha ba sila dito ng Morphling Wage? Kinakailangan talaga. Chrono Spear, dalawa. Napili agad si Tofu. Meron pa tayong Avalanche. At the Shackle, sayang. Dikit sana dito. At naiwanan dito yung Morphling. Mag-iisa na lang siya. Nakakapag-wave pa ba siya palabas? Abutan pa siya dito ni Yatoro. And all eyes on the Morphling. Gigil na gigil dito yung Team Spirit para makabawi. At hindi pa tapos ang laban na to, mga kaibigan. Balancer talaga si Ace. is under attack. Yung madaling game ng Team Liquid biglang umihirap dahil yung mga setup nila dito hindi nagiging maayos. Tsaka wala eh, kahit nasabihin mong na-stuck nga dun si Collapse ng 5 minutes, nag-up mo lang naman siya eh. Pero pag yan nakahabol dahil sa mga ganitong mistakes na nakukomit ng Team Liquid, parang mababaliwala at some point yung nagawa nila dun sa Tidehunter. At saka isang team fight na lang to eh. Pag ganun ulit ang nangyari dito, pwede pang kumabak tong Team Spirit. So, ramdam nyo yung gigil ng Team Spirit dito, guys. May diffusal na. Yung more Faceless Void, isa sa mga hard counter item dito sa Morphling. Pag Morphling ka, pag naubusan ka talaga ng mana, wasil ka talaga. So, hold naman sila. So, Buti nga ang tapang niya eh. Hindi siya nag-BKB agad. After no, I mean, magigits ko yung ganyang item kung ano eh, kung hindi na stuck si Collapse eh. Pero after ma-stuck si Collapse, biglang sa mata ko naging matapang yung approach na build na to. Na nakita mo, di ba, nakuha na kayo ng 2 barracks, so possible na ma-end kayo isang mali nyo lang, pero siya nag-diffusal pa rin siya. gusto niya talaga. Wala lang siyang MKB. That's kinda din countered dito ng diffusal sa early. So, mamaya-maya pa siya makakapag-MKB. Una niya muna yung BKB at saka Mjolnir. Tingin ko hindi niya na masyadong ano yun eh, pinoproblema siya kasi may mga damage naman sila, especially yung Jakiro macro pera talaga. Pinaka-asahan niya dun, walang miss yung damage talaga, pero ito na, Roshan. Kailangan ma-secure to ng Team Liquid kasi pag ito nakuha pa ng Spirit, Comeback. yun na yun. Babalik tayo sa situation kanina nung before, ma-stuck si Collapse sa may before siya maklip TC. Ang laking ano yan ang laking kahihiyan yan na ganun ang mangyayari. Anyway, Team Liquid, Tofu, hindi inabot ng stun, wala silang detection. So Roshan dito, mabilis yan para sa Team Spirit and they are provoking a team fight. They want blood. We have Ravage on to 2. Inaabot pa sa kabila, guys. Eto si Ace na ba siya? Makakapag-arena ba dito si Ace bago siya mamamatay? Uy! He's gonna use the arena. Collapse dito na contain. At aabutan pa dito. Eto si Mars. Patay si Ace. 4 versus 5. Pinamicro lang si Mickey. Tatapusin dito yung Jakiro. So it's 4 versus 4 right now. Buti clutch yung golem ni Tofu ron, inabot yung Faceless Void. Kung hindi na golem si Tofu doon, I mean, wait lang, sorry. Stun on to 2. Mickey waves out. Mickey goes in. Saan siya pupunta? Medyo malalim nga dito yung Morphling is tanking the damage. And there goes Collapse. Sa at nahuli siya dito ng Chronosphere. At yung bait sana ni Collapse dito kay Yatoro. Hindi pa naabutan si Mickey. Slither of HP na lang natitira. 600 na lang yun. Pero yun, iiwanan na lang nila. Pag wala kayong arena, wala din kayong silbi dito. At yung Team Spirit, mukhang sila pa nga ang makakuha dito ng Roshan. Muntik na mamatay yung Morphling. The good thing is nag-lock dito. Ramdam mo talaga yung effect ng B-Fly dun sa may game na yon. At wala rin yung macro pero ng Jakiro. Pero buti na lang talaga yung pinaka-early attempt pa ng Chronosphere dito ng Faceless Void. Yung nakapag-golem si Tofu. Again, kung hindi nag-golem ni Tofu dun si Yatoro, mako-chrono na yung Morphling dun. Baka at that moment mamatay na yung Morphling. Pero diba? Liquid na sa paligiran sila. Pangit ito for Liquid kasi yung Roshan o yung game, naramdam na Spirit na yung network gap kahit 12k parang hindi siya nagiging problema. Ngayon wala lang silang heavy ultimates like yun yung na-emphasize natin kanina, Mike. Pwedeng gumo dito yung Team Liquid ha. Kasi kailangan nila mag-ingat na, machamba na ano. naman no. Ang stun ni Lars, sila yung mag-create ng dito play.
Score the slaughter. Ito na naman si Collapse. He's gonna tank. Sa harap lang siya. Meron tayong nalaso. Na-force yung BKB. Si Mickey na out of position. Narekta dito yung Morphling. Mag-change pa naman dito ng HP. Papalaki niya. Habang setup para kay Ace. Ang ganda ng God's Rebuke. At saka yung Spear sa dalawa. Patay si Larl, guys, ha. Roy mo. Palag sila dito, ha. Yung right clicks medyo umaaray. Pero yung Roshan, konti na lang yung buhay. Sino makakakuha dito mga Kurang laso kaibigan? yan, eh. Konting-konti na lang taga dito yung Roshan. Na-snatch ni Boxy. And that seals the deal. Liquid. Nagbabalik pa nga sila dito. At nakuha pa ni Boxy yung Aegis of the Immortality. Kung ubutin na snatch yun, kahit nasabihin mo, ano, wala siya ditong laso kanina. Ginamit niya rin talaga yung Ghost Scepter to make sure na hindi siya normal dito ng Faceless Void. Hindi siya mamatay, ma-right click, makuha niya talaga yung Aegis. And that somehow secures the game for Team Liquid na okay, hindi tayo darating sa moment na magiging one-sided at arangkada na yung spirit sa game, 'di ba? Sobrang laki problema no pag nakuha yung yung Aegis na Faceless Void. Sobrang nag-hold sila to the point na, uy, pinipili talaga yung mga teamfight kasi ganoon sila ka-desperate na makabawi dito. And that time, wala talagang Ravage. At ngayon, meron naman silang Ravage, meron silang Chronosphere. Is under attack. At yung Team Liquid, Pero yun nga siya yung sakit sa ulo nun. Walang Ravage, Chronosphere yung kalaban nyo. Nagagawa nila yung mga ganong bagay. oo, totoo. Kaya ngayon, ang Team Liquid, ipipressure na nga nila dito, Mike, ha? Hindi na nila to papatagalin. Alam nila na may kalalagyan pa rin sila dito sa Team Spirit. Pag hindi sila nag-ayos ng kanilang mga galaw. Zero, nahuli, natulak lang palayo. Si Collapse magra-ravage. 4 ang tatamaan. Meron pa tayo power shot. Diyos ko! Tumagos hanggang ngatay. Dito yung power shot. Si Boxy. Tatakbo na lang. Buti may Aegis pa yan. Pero that's Boxy. Nisha Abot ba? to fall down dito sa push ng Liquid sa top. May pushakal shot pa pala yung Ranger. Scott is up, going for BKB dito yung Morphling at napigilan naman ng Spirit. Yung attempt doon ng Team Liquid na mag-mega, wala yung Morphling doon. Tapos hindi na talaga BKB yung Faceless Void. Sinasabi ko na sa inyo, guys, ang money hack natin dito, 38 over, di ba? Wala bang thank you dyan, yung mga viewers natin. Pero this is the replay kanina, yung team fight na wala pa talagang mga big spells. Si Boxy yung ano dito. Yung Mars kasi sa likod na maganda garina yung ginawa. Tingnan mo, doon na siya nagarina sa likod. Para lang hindi siya magunong. Siguro yung natin niya rin ikulong sana yung Mars. Ay, yung Mars tuloy yung Roshan. So wala yun. I think I can maybe steal the Aegis here. Yes, okay. Wala magwasa ko niya Faceless Void. Still Tapos dinidikitan niya lang yung Roshan. Grabe si Boxy. Tanggalin mo na yung glasses mo, Boxy. Diba? Hindi siya naka-glasses kanina ng drafting. Kitang-kita mo yung ano niya. Yung mukha niya. Kasi kahapon daw kasi nakaka-apekto yung glass. Na yung lalala kung tinago niya sa sarili. Oo, diba? Nakaka-apekto na raw yung na yun, yung salamin na yun. So, magbi-BKB pa yung Faceless Void. Okay. Tingin ko, all-in-one natin na siya eh. Kala ko hindi na siya mag-BKB. Naka-Q na sa kanya kanina, MKB tsaka Lincoln lang eh. Sayang lang, no? Kung yung diffusal nag-ano pa sa mga illusionist. Wala na kasi ito eh, yung Manta diffusal na build ngayon. Saan na lang magkakaroon ng mana break. Ayan lang guys ha. Si Tofu dito. Ayan, tamang hagis na ng golem. Shiva's Guard para kay Collapse. Pang third pa nga si Collapse sa network. Bumawi nga guys. Bumawi siya. Sakit sa ulo niyan. If ever na matalo yung Team Liquid dito, tapos i-review nila yung game na to. Po-point out na lang. Ito na yung situation na naman tayo. Sobrang laki na ng gap natin sa Tide Hunter. Bakit ganun? What happened guys? Team fight. Team fight tayo dito mga sir. At si Larl, okay. Mag-nullifier siya. Tagal pa naman. Sa kanila binigay. Para mabilis yung chrono. Tahimik lang tayo dito ha. Meron pa namang isang lane itong Team Spirit. May BKB na rin yung Morphling. Team fight na lang tapos end para pasok ka under 41.
Tingnan nyo lang guys ha. Yung mga buybacks pa naman dito. Check natin kung sino meron. Si Tiny, si Void. Yun lang ata may buyback. Oh, naka-abank Nisha. Nahuli dito si Collapse. Pinipilit nila yung Ravage dito para sa Tide Hunter. So, just poking out the Tide Hunter. Wala pa naman nangyari. Yung buyback ang meron lang Tiny tsaka Warlock. Ace, Assault Kiras. Medyo masakit na rin. Huli si Larla. And Nakapagbigay. of course, the BKB, may Gale Force na nagamit. And that's the Chronosphere onto 2. Habang meron tayong counter dito ng Ravage. Also, the Golem is there. Medyo may konti kaguluhan dito. Napatay lang si Nisha. And there goes Ace using his arena. Habang si Collapse nasa loob pa. Mahabol ngayon Team Spirit. Walang Larl dito mga sera. Anak, nahuli dito si Yatoro. So, naiwanan na si Collapse. Nirerekta dito ng Morphling. Habang si Yatoro dito makakapagmanta. And time walk out na naman tayo ulit. Dalawang heroes na wala dito sa side ng Team Spirit. Mukhang this might be it for Team Liquid, pero safety muna. Kaso wala nang skills yung Spirit, ha? Ang bilis niyan, boss. Now, of course, the fortifications, guys. And also, gagamitin na rin ni Collapse yung kanyang buyback. Si Mickey, ginaya na lang, pati Dead in the Water. Wala siyang pake. Objective lang dito yung Morphling. Walang bumabawi sa kanya, mga sir. Walang, kasi, MKB itong si Yatoro. Gonna aim for the Megas. Kukunin na ng Team Liquid dito. And that's the Tiny Airlines. Para lang sa Tide Hunter. Makunachi dito si Collapse. At sino ang irerekta? May shackle tayo dito. Si Nisha nahuli. And this Tiny is dead. Habang yung Team Spirit, inaantay na lang dito etong kanilang Slardar. Si Collapse, mamamatay pa into the hands of Morphling. Yes, he will fall. Habang yung Morphling is gonna manta. And meron tayong stun. Diyos ko, buhay pa si Mickey. Paano nyo pipigilan tong Morphling? Eto si Larl, hahampas na lang. May butterfly kasi, boss. Paano nyo mapipigilan yan? Power shot lang ang makakapatay dito sa Morphling. And buybackan lang. Megas na, hindi pa rin nag-give up dito etong Team Spirit. May pag-asa pa. Isang mali lang daw ng Spirit, pero ito, nag-buyback na. Alam nila kasi walang buyback yung Faceless Void. Walang buyback yung Tide Hunter, kaya it's time to end these things. Kinakailangan nang tapusin talaga. All in na talaga. Wala nang 40. Kakayanin ba ng Team Spirit na wala dito si Yatoro? Si Just Larl. Habang yung Jakiro, iniyari na. And Jakiro is dead. Kinaya na dito, ha. Sakit, boss. Parang focus fire na nandito. Eto si Mickey. Eto yung totoong focus fire, boss. Ayan, no. Ayan yung focus fire na totoo. And GG's are cold. Team Liquid to win game number 1. Ganda. Ang nangyari sa game 1. Oo. May mga lapses pa rin dito yung Team Liquid, pero buti na manage nila ma-turnaround at ano pa rin talaga, ma-maintain yung kalamangan na nakuha nila after nila ma-cliff TC dito yung Tide Hunter. And for Team Spirit, mga situation lang talaga na hindi inaasahan. I mean, sino ba mag-expect nung ganun? Dalawa kayong core tapos hahayaan yung isa sa inyo na maiwan. Under 7 seconds po ba yung over 40? Sinabi ko lang naman sa inyo guys, over 38 lang ang safe maniac natin dito. Pero yung laban na to, so sad for Collapse, no? Nakapanghinayang nyo. Kasi nung na-stuck ka ron, nasa top net worth ka eh. So kung di ka na-stuck dun for 5 minutes, siguro sobrang yaman mo, diba? By that time, hindi rin mapo-force yung makakampi mo na mag-commit ng rescue mission, diba? Hindi rin makakakuha ng Aegis advantage dito yung Team Liquid. Ayun yun eh. Nung nag-Aegis advantage yung Team Liquid, 2 barracks nakuha nila eh. At saka sobrang favorable sana yung draft sa Team Spirit. Pero sa nangyaring demise, sa na-cliff dito si Collapse, alam niya na, Team Spirit. Mas marami din sana siyang magagawa kung ganun. Yeah, so true MVP of the game, none other than erong si Mickey. First time natin nakita ng Morphling sa katagal-tagal na hindi siya nag-Morphling. Pinakitaan naman tayo ng magandang farm. And that's Liquid to secure the game number 1. Pero then, special honorable mention talaga yung nakapag-clip TC dun kay Tide tsaka sa Slardar. Doon lang ngayon nangyari guys. Crazy things has happened. Pero we still have the game number 2 dito mga kaibigan. So abang-abang lang sa best of 3